Ang patronage ay parte na ng sistema sa Pilipinas. Ito ang nasa gitna ng siklo ng korupsyon at kahirapan. Pero ano muna ulit ang patronage? Ang patronage ay gawain ng mga politiko at ng kanilang mga pamilya kung saan nagbibigay sila ng quote-unquote tulong katulad na lang ng ayuda, pera o medical assistance kapalit ng loyalty at boto ng mga tao. Dito nila nagagamit ang kultura natin ng utang na loob. At karamihan sa mga local government, pati na ang patronage sa sistema nila at tinatawag itong institutional patronage. Isang halimbawa ng institutional patronage ay ang libreng birthday cake para sa mga senior sa Makati o yung yellow card, yung Makati Health Card, na tingin ng mga taga Makati ay nakasalalay sa Binay Dynasty. At ito ay isa sa malaking rason kaya sila paulit-ulit na nahahalal. Pero ang patronage ay hindi lang din tulong, hindi lang ganito. Ang patronage ay parusa din. Ayon sa research, maraming mahihirap na Pilipino ay nakadepende sa patronage. At kung hindi nila iboboto ang isang leader ng isang political family, ay maaari silang tanggalin ng ayuda o medical assistance na kung saan sila ay nakadepende. Isa pang parusa ng patronage ay ang pagtatanggal ng tunay na political competition sa ating demokrasya. Madalas, ang mga taong lumalaban sa dynasty ay tinuturing din na mga taong lumalaban sa mga benepisyo katulad nito. At dahil dito, madalas sila ay natatalo o sumasali na lang sa slate ng isang political dynasty. Dahil dito, dahil wala nang tunay na kompetisyon sa ating demokrasya, ang mga naglalaban na lang sa isa't isa ay ang mga kamag-anak at ang mga political dynasties na nagkakaroon ng competition kung sino ang magmumukhang mas matulungin. Sino ang pwedeng magbigay ng mas maraming benepisyong material o patronage sa isang LGU? So paano to mababago? Ang sagot ay hindi isa lang o madali. Pero pwede tayong magsimula sa hindi pagpapaloko. Huwag tayong magpaloko sa mga politikong ito na iniisip natin na personal funds ang mga binibigay nila sa atin. Kunin mo man ng goodie bags o hindi, dibdibin natin at intindihin natin na ang pera o ayuda na binibigay nila ay pera natin na may bawas pa. Tanggalin natin ang utang na loob sa ating kultura pagdating sa mga politiko.